So ngayon po, ipagpatuloy po natin ang ating pakikibahagi po sa selebrasyon na ginaganap po natin tuwing January dito po sa Pilipinas, ang Bible Month. So Bible Month, naalala po ninyo yung ating tema? Tignan po natin sa next para maalala natin. Yan. 1, 2, 3, go! God's Word, source of hope. So kung maalala po natin, noong nakaraan, Lamentations chapter 3, dinaanan natin kung paano yung mga Jewish people, sila ay nakaranas ng hopelessness dahil marami sa kanila ang pinagpapatay, sinunog ang kanilang sambahan, yung templo nila, and napakarami pong kapahamakan na nangyari sa kanila. Pero sa kabila, sabi pa rin ni Jeremiah sa chapter 3, di ba? The Lord's loving kindnesses indeed never cease. Di ba? For his compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Talagang ang Panginoong Diyos, bagamat sabi ni Jeremiah sa naunang mga verses, hopeless na siya. Nawalan siya ng pag-asa. Pero tuwing naaalala niya ang katangian ng Panginoong Diyos, nanunumbalik ang kanyang pag-asa. Yun po yung magandang bagay dito. And sinasabi nga po dito, kung ikaw nakakaranas ka ng hopelessness, bumalik tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Nahihirapan ka mag-pray, bumalik ka sa salita ng Panginoong Diyos. Because the Word of God will remind us who God is at kung sino ka sa harap ng Panginoong Diyos. So ngayon po, bilang pagpapatuloy, tayo pong lahat ay tumayo. At kung makikita po natin, God's Word, Source of Hope, meron po yung acronym. Nababasa niyo po ba yung nasa baba ng hope? Ano po yung apat na yon? HOPE. God's Word, Source of, ano po yung obedience, peace, and empowerment. At baka po tayo lumagpas ng January. Isa-isahin po natin yan. I tried na gawin natin ng mukhang hindi ho kaya, no? Pero ngayon po, ang ating pag-aaralan ngayon, God's Word, Source of Harmony. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. So ano ba ibig sabihin ng harmony? At yan po yung ating aalamin sa araw na ito. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat kami po ay muling mag-aaral ng iyong salita, makikinig ng iyong salita. Panginoong Diyos, we are praying. Lord, ipaunawa po ninyo sa amin to. Give us a humble heart, listening heart, Panginoong Diyos, upang sumunod kung ano po ang tinatakda ng salita mo, Panginoon. Sa kaso na ito, Panginoon, we need to live in harmony, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ano po ba ibig sabihin ng harmony? So tingnan muna natin kung paano ho ginagamit ang salitang harmony sa Bible. Pag sinabing harmony, ito po yung kadalasang lumilitaw. Una po yung salitang unity. Sa Tagalog ay pagkakaisa. Sa ibang version ay being in the same mind. Pareho ng pag-iisip. Kasi, di ba, kada iba-ibang version. Kaya minsan makikita natin sa Bible natin, wala namang salitang harmony. Minsan ang napapalit doon ay unity. Sa Tagalog ay pagkakaisa. At ang malinaw na sinasabi dito, kung gusto nating magkaroon ng pagkakaisa, saan natin makikita yun? Saan sinasabi? Sa salita ho ng ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ng pagkakaisa. Actually, di ba yun nga yung nung nakaraang campaign? Team Unity. Yun ang kailangan natin. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Pero dapat po merong tamang pagkaka-unity. Tama po dapat yung pagkakaisa natin. Tama. Dito sa case na ito na sinasabi po sa Bible, ang unity natin dapat nasa Panginoong Diyos, sa kalooban ng Panginoong Diyos, sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. At para mas maintindihan pa po natin yung harmony, nais ko pong ipakita sa yung next slide. Ano po yung makikita ninyo? Sino yung nagki-keyboard dito? Anong sa mga musician? Anong chord ito? C. Triad. So, ito po yung chord na C. Sa gitara, yan din po yan. C, E, G. Sa music po, meron tinatawag na rhythm. Yan po yung groove, yung beat, yung bilang. Melody, yan naman yung tono. At ito naman po yung harmony. Pag sinabi pong harmony, 2 or more notes. Dito po, C, E, G. Pag pinagsama-sama mo po yan, kahit sa gitara, ay nakakabuo siya ng magandang musika. Chord po yung tinatawag dyan. C, E, G. Meron din ng mga, sabi po ng mga vlogger, mga foreigner, magagaling daw ang mga Pilipino sa pagkanta. Testingin kaya natin. Ha? Ano yung kanta natin kanina? He will never fail. Dito sa kanan ko. Tingnan, trackin natin kung mayroon tayong harmony, ha? Sa kanan ko, fail.
Ayan. Hail! 1, 2, 3, go. Hail! Sabay tayo. 1, 2, 3, go. Yun, yung simpleng ano lang yun ng harmony. Kasi iba-iba yun eh. So yun yung sinasabing harmony. So magkaiba kayo ng nota, pero pag pinagsama yan, maganda yung tunog, maganda yung nagiging resulta. Ano yung kinalaman nito sa Christianity natin? Iba-iba ho tayo ng personality, iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng ugali. Merong tahimik, merong mga tinatawag na introvert, extrovert, merong palabiro, merong ayaw mabiro, di ba? Merong pikon, merong hindi pikon, merong sensitive, meron namang hindi sensitive. Iba-iba ho tayo. Pero anuman po yung pagkatao natin, personalidad natin, anuman ang pag-uugali mo, alang-alang sa purpose ng Panginoong Diyos, dapat magkaroon ho tayo ng harmony. Hindi ho pwede nating sabihin, ganito na ako eh, kayo mag-adjust sa akin. Di ba? Dapat tayo mag-adjust sapagkat ito yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Napakahirap ho niyan. Kasi it means, isusurrender mo yung, kumbaga, yung kung ano yung gusto mo, isusurrender mo, alang-alang ho, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng harmony na iniutos sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga, let us live in harmony. Mamuhay tayo ng may pagkakaisa. Kasi pag pagkakaisa kasi 'di ba parang pag binasa mo siya, parang mababaw siya in a sense na pag sinabi natin nagkakaisa tayo sa isang layunin, pero sa harmony mas nakikita natin yung liwanag niya. Ibig sabihin iba-iba tayo. Pero pag nagsama-sama, nakaka-create tayo ng magandang lalim din ng salita, synergy, magandang resulta, magandang musika. Maganda yung nakikita sa atin. And later on, makikita pa po natin ng mga halimbawa. Let us live in harmony. 3 bagay po sa liwanag po ng Romans chapter 12. Basahin natin letter A. 1, 2, 3, go. Painom muna ako. And we need to live in harmony because this is God's will. Again, isang bagay na mahirap po ito, lalong-lalo na kung sanay tayo na nasusunod ng gusto natin. Lalong-lalo na if there is pride sa sarili natin. Pero kailangan ho nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung isa sa mga specific na kalooban ng Diyos sa ating mga Kristiyano, as a church, as Christians, kailangan ho natin mamuhay ng merong harmony. Sabi ho sa Romans chapter 12, verse 16, basahin natin ito lang. 1, 2, 3, go. Yan, malinaw po, no? Live in harmony. Mamuhay tayo sa Tagalog ng may pagkakaisa. Sabi sa iba, be in the same mind. Naiintindihan na natin ang ibig sabihin ng harmony. Dapat matuto tayong makasama anuman yung differences natin. Matuto tayong mag-adjust. Diba? Ganon din naman, minsan naman kasi, sa ngalan ng harmony, mag-adjust ka para sa akin. Hindi, dapat pareho tayo. We need to meet halfway. Kung meron po yung nakakaalala, so share ko lang po yung mga naka-attend po ng seminar nila Gised and Hannah sa mga couple. Meron silang magkaibang kultura sa mga pamilya nila. Paano nila pinagbati yun? For example, kung di ako nagkakamali, no, sa family nila, Hana, mga diretso sila, di ba? Yung mga prangka. Di ko na masyadong maalala, pero yung kay Gised, yung they are more naman sila, yung kanilang feelings, kung ano yung nararamdaman nila, parang pinaparamdam nila, sinasabi nila. So ngayon, nung sila yung mag-asawa na, kailangan nilang pagbatiin yon. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala. No? So, yung mag-limit halfway kayo, hindi pwedeng, ganito ako pinalaki, ganito ako lumaki, ganito yung kultura ko, mag-adjust ka sa akin. Hindi, you will meet halfway. Ganon din po tayong mga Kristiyano. Kailangan meet halfway tayo. Matuto tayong mag-adjust sa isa't isa. Sa ngalan ho ng pagkakaisa, sa ngalan ng harmony. Ayaw ho ng Panginoong Diyos na nagkakawatak-watak ang mga Kristiyano. Pero nakakalungkot, nangyayari talaga ito. Gayun pa man, bagamat nangyayari siya, lilinawin natin, hindi ho kalooban ng Diyos na magkawatak-watak. Hindi ho kalooban ng Panginoong Diyos. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, inaalaw ng Diyos kasi for greater purpose. For example, di ba, nagkaaway sila Paul tsaka si Mark. Pero
Ang naging resulta naman doon, kumalat naman yung gospel. Nahati sila Pumunta yung isa dito, doon siya nangaral. Pero pagdating ng kaduluduluhan, nagbati uli sila. Diba? Na-appreciate. Kinoment ni Paul, si Mark. So ngayon, ito po yung susunod, no? Sabi dito sa verse 16 pa rin, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Sabi, huwag kang maging mayabang. Ano ang problema sa kayabangan? Pag ikaw mayabang ka, kadalasan, ayaw mong makisama. Kadalasan, sabi dito, but we willing to associate. Ayaw kong bumaba sa level niya. Ganito ako. Diyan ka. At minsan, dahil mayabang ka, mamata-matain mo yung kasama mo. Feeling mo, dapat ako yung masusunod. Dapat ako yung masusunod. Wag mo akong pagsabihan, wag mo akong turuan. Ito talaga yung isa sa nagiging problema. Pag sobrang taas ng tingin natin sa sarili natin. And dapat natin tandaan, ito po yung kinabagsak ni Satan, yung kayabangan. Gusto niyang itaas yung sarili niya, nainggit siya. Ang Diyos sinasamba, ang Diyos sinusunod. Sabi ni Satan, lagi na lang kami sumasamba, sumusunod sa iyo. Nagrebelde siya because of pride. So, dapat po ito yung kailangan nating ibaba sapagkat ito po yung hadlang sa pagkakaisa. Ito yung nagiging hadlang para magkaroon ng harmonious relationship ang body of Christ. But be willing to associate. Sabi doon. Sabi pa po sa verse, babasahin ko sa Tagalog, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Yung pagiging, minsan yung maraming kaalaman, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, nagiging cause minsan to ng kayabangan. Minsan meron akong tinanong sa GFA, meron kasi dong yung isang Indian, nagkaroon ng problema yung sasakyan niya. Hindi siya makaalis kasi tuwing pagbukas niya, yung bumubusina. Di ko alam kung si Kuya Ariel siguro alam niya kung anong problema yun. Bumubusina. So nagkataon merong isang parent doon na marunong magkalikot ng sasakyan. Tapos tinanong ko lang tong yung nag-aayos. Buti po ang galing niyo, marunong kayong mag-ayos. Ang sagot sa akin. Alam mo dito sa mundo, mahirap maging tanga. Sige, nasa isip-isip po, sige, ikaw na po yung magaling. Wala po akong alam. And just want to comment, yung po sign po yun ng kayabangan Tatandaan ho natin, wala ho kahit pinakamatalinong tao, alam niya ang lahat ng bagay. Meron kang bagay na hindi alam. Kahit ano pang po yung posisyon mo, kahit nakapag-aral ka, marami kang master's, doctorate, tatandaan ho natin, may mga bagay na hindi ka alam. Kaya dapat huwag tayong magmataas. Ako yung pinakamarunong dito. Yung mga nag-drive ka, magaling ka na mag-drive. Tapos yung kasunod mo, bagal, ito namang driver na ito nasa unahan ko. Nakakainit ang ulo. Tandaan mo, dumating ka rin sa pagiging beginner. So tatandaan natin na dapat isang tabi natin. Marunong tayong makisama, marunong tayong umunawa. Kasi kapag ginawa natin yun, yung harmony na i-apply natin. Kaya simula nun, kasi meron pa akong ikalawang tanong sa kanya pero hindi ko na ikikwento. Sabi ko, hindi na ako tatatlo. Nadala na ako magtanong dito. Masyado maraming alam to. Di ba? Mahirap yung ganon. So, dapat matuto ho tayong magpakumbaba. Kasi, for example po, actually, kay Tatay Eli po, ako po yung hanga sa kanya. Bakit po? Kasi, kaya niya pong mabuhay. Kung gusto yung pong mabuhay sa dagat, sa bundok, maganda ho kasama natin si Tatay Eli, makakasurvive tayo. Marunong siya sa dagat, marunong gumawa ng bahay na walang pako. Sino dito marunong gumawa ng bahay na na walang pako? 'Di ba? Pero nakikita natin sa mga nakakilala sa kanya, hindi niya ho yung ipinagmamayabang 'Di ba? Pero yung mga bagay na 'yon ang kailangan natin. Yung teknolohiya maaring mawala, pero yung agrikultura, yan ang bubuhay sa atin. Kaya minsan yung napakarami nating alam, wag nating ipagmayabang. Kasi yan yung ikababagsak natin. Diyan nagsisimula, yung nasisira, yung harmonious relationship, yung pagkakaisa. Ibaba natin yung ego natin.
Tapos sabi pa po dito, kadalasan at dahil mayroon nung kayabangan, ano nangyayari? Nagkakaroon ng pagkakagalit-galit. Ang pagkakaroon ng tampuhan, pagkakagalit-galit, nagkukos yan na masira yung harmonious relationship o yung pagkakaisa. Sabi po sa verse 17, basahin po natin. Sige, next. Yan. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ano ba yung context nito? Kung babasahin po natin, yung mamaya mababasa pa naman natin yung ibang mga verses. Yung pagganti kapag nakaatraso sa'yo. Huwag mong gumawa ng masama sa'yo, kadalasan gagantihan mo ng masama. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Nakakahiya po kung Kristiyano versus Kristiyano nag-aaway. Tapos idadaan pa natin sa Facebook. 'Di ba meron pang ang case niyan sa Corinto? Nagkabaranggayan pa sila eh. Sinermonan ni Pablo. Nakakahiya kayo. Hindi nyo ba kayang isolve yan? Sa loob ng church, nagbaranggayan pa kayo. Meron akong yung napanood kahapon na balita, ewan ko kung napanood ito sa GMA, na-hold up po siya, babae po siya. So 19,000 yata yung na-hold up niya. Tapos kinabukasan, merong nag-report na lalaki, nanakawan siya ng 4 na cellphone, wallet, may mga ID. Hindi ko alam kung magkano yung laman. Tapos nung ni-review nila yung CCTV, kilala nyo, alam nyo kung sino yung nagnakaw, yung pumasok sa loob ng bahay, yung na-hold up. Gusto niya lang daw bumawi. Bumawi siya, hindi pa yung may kasalanan sa kanya. Pero whether may kasalanan siya sa iyo or hindi, huwag mong babawian yung sinabi. Kaya lalong lumalala. Tapos ngayon, kukuha ka ngayon ng kakampi. Diba, alam mo, kukuha ka ng simpatyan. Natural po yan sa tao. Kakausap tayo minsan ng mga tao. Wala namang kaalam-alam sa issue. Pagkikwentuhan natin, meron lang kakilalang ganyan. So, minsan pumunta ako sa Taytay, tapos nagkausap. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Tapos galit na galit siya sa taong ito. So, nasa isip-isip ko, mas mataas sa akin, mas matanda, mas mataas yung authority sa akin. Wala akong magawa. Hindi ko naman matalikuran eh. Hindi ko po makwento yung specific pero nagkikwento siya ng mga kasiraan sa taong ito. Nasa isip-isip ko, anong kinalaman ko diyan? Bakit mo ikikwento sa akin? Kasi natural yun eh. Humahanap ka ng simpatya, humahanap ka ng kakampi. Pero may problema ho dito. Kung ikaw hindi ka matalino mag-isip, tatandaan ho natin yun. Kamangmangan po pag naniniwala ka agad sa mga kwento. Wag na wag ho kayong maniniwala. At wag na wag niyong ipagsasabi kung ano yung kinuwento. Diyan po nagsisimula yung division eh. Kinuwento sa'yo, ikikwento mo sa iba, tapos yung kwento mo, ikikwento pa sa iba, hanggang sa nakarating doon sa tao. Ang problema, ang dami ng dagdag bawas. Di ba? Ano yung totoo? Yung kwento, ang cute-cute niya naman. Pagdating dun sa susunod, ano daw siya, ang pogi niya daw. Pag dun sa susunod, gusto ka daw niya, crush ka daw niya. Nag-iiba yung level. Pero kadalasan mga ganyan, negative. Yung positive lang yung ikunento natin. Pero kadalasan, nag-iiba yung istorya. At tayo po, kung tayo ay nasaktan, na-offend tayo, ang pagganti po, ayon ho sa salita ng Panginoong Diyos, wag ho tayong gumante. Wag na tayo maghanap ng kakampi. Sabi sa Matthew chapter 18, kausapin natin. Kung ayaw yung magkausap, kumuha kayo ng gigit na sa inyo, ng magwi-witness sa inyo, magme-mediate. Kasi nakakasira po yan. Hindi ho yan kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi, sa verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Di ba? Yung alam na natin ng kasabihan, pag binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, babatoy mo ng tinapay. Kabutihan din ang igaganti natin. Sabi po, sino yung nakabasa nitong aklat na ito? The bait of Satan. Hindi po bait yan, Ang bait ni Satan, hindi ho yan. Bigyan bait, patibong, snare. The bait of Satan na sinulat po ni John Bevere. Ito po yung sinabi niya po sa likod ng libro. The bait of Satan exposes one of the most deceptive snares Satan uses to get believers out
of the will of God. Offense. Most people who are ensnared by the bait of Satan don't even realize it. Sinasabi ho dito, yung aklat na bait of Satan, inilalantad nito, yung isa sa pinaka, ano ba yung simpleng Tagalog deceptive, na nakapanloloko, nakapanliling lang na pamamaraan ni Satan, yung pamamagitan po nung trap sa mga believers. Ano po yung trap na ito? Yung offense. Pag nasaktan ka. At pag nasaktan ka, ano yung nangyayari dyan? Nagkakaroon ng disunity. Nagkakaroon na nasisira yung body of Christ. At ang problema dito, sabi po sa second part ng sentence, most of the people who are ensnared, sa mga kadalasan ng mga tao na nahuhulog sa patibong na ito, hindi ho nila nare-realize na nahulog na pala sila sa patibong. Diba? Kasi pag nasaktan tayo, emotion agad, hindi tayo nag-iisip. Magja-judge agad tayo. Diba? Kagaya nitong yung trending ngayon, ayun, galit na galit tayo sa judgmental, pero tayo, mabilis tayo mag-judge. Halimbawa sa case po nung gwardiya. Diba? Trending ngayon yan. Yung nakikita lang natin, yung bagamat may mali po yung gwardiya, sinipa niya, sinira niya yung hindi naman tinamaan ng sipa. Pero before the video, araw-araw. So mga madalas po nagpupunta sa Mega Mall, nandoon na daw po talaga yun naka-uniform kahit Sunday. 'Di ba? So titignan natin yung hindi lamang side nung isa, titignan din natin yung side ng gwardiya. Yung guard, sumusunod lang naman niya sa utos Pero natanggal sa trabaho. Ano po yung point natin dito? Kasi kadalasan, nagagalit tayo sa guard, hindi muna natin nare-realize yung side niya. At dito po mai-apply din natin to sa church. Huwag ka agad-agad magagalit dahil narinig mo lang, kinuwento sa'yo, ay sabi, ano ka daw? Hindi ka daw naliligo. Mga ganyan. Ano sinabi mong hindi ako naliligo? Nagagalit ka agad, naniniwala ka agad sa kwento. So, hindi ho dapat tayo maniniwala agad. Papakinggan muna natin, kausapin mo ng diretsahan. Kasi, ito po isa sa mga pamamaraan ng dyablo para masira po yung harmony within the church. Kaya, tayo po, kailangan nating mamuhay ng may pagkakaisa sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoong Diyos. Huwag tayong gumanti, kausapin natin ang diretsahan, ng malumanay, manalangin tayo, alang-alang ho sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil pag tayo po ay nagkakaroon ng disunity, ikaw din ang talo. Nagkakaroon ng bitterness sa heart mo. Napakasarap kayo mamuhay ng walang kaaway. 'Di ba? Mapayapa ka, wala kang iiwasan. 'Di ba yung kamayan kayo, bigla kang lumiko, ay, dito na lang ako. Meron bang ganon? Ay, siya pala yung magiging katabi ko, bigla kang lumipat, nagbilang ka, Magbilangan ho tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos nagbilang ka. Naku, siya yung magiging kapartner ko. Nag-iba ka ng upuan. Kaya ayaw mo makausap. Meron ho bang ganon? Di ba, malay mo, i-take mo yung opportunity na yun. Malay mo, magkausap kayo, maintindihan mo, kaya pala siya ganon. Di ba, minsan kailangan mo lang maunawaan yung side niya na may pinagdadaanan pala siya. Huwag ho tayo agad-agad magpadala sa emosyon natin, sa burst of emotion. We need to live harmoniously with one another. Pangalawang bagay, let us live in harmony. Letter B. 1, 2, 3, go. Tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo. Siyempre, wala ho sa atin yung ulo, yung utak. Si Kristo po yun yung utak. Napakahalaga po ng brain. Kasi, di ba, may tinatawag na brain dead. Pag wala na yung brain, wala na yung katawan, hindi nagagalaw yan. Pero alam naman natin ang ating Panginoong Hesus ay hindi naman ho namamatay, eternal siya. At tayo ay kanyang bahagi ng kanyang katawan. Sabi ho sa Romans 12 verses 4 to 5, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Alam niyo po yung ibig sabihin ng interdependence? Bagamat tayo ay nag-iisa tayo, pero kailangan natin ng isa't isa. Yung kamay ka, kailangan mo yung ibang bahagi pa para ikaw ay gumalaw, magawa yung purpose mo. For example, yung sinasabi ng katawan mo, nagugutom ka. Anong sasabihin ng katawan, ng isip mo? Ba, nakahiga ka, nakaupo ka.
Sabi ng isip mo, tumayo ka, pumunta ka sa refrigerator. Anong kailangan mo? Paa. Ngayon, bubuksan mo yung refrigerator. Anong kailangan mo? Kamay. Ngayon, kakain ka na. Nakakuha ka na ng plato. Anong kailangan mo para makain mo yung kinuha mo? Bibig. Ngayon, mayroon kang bibig. Para ma-enjoy mo yung mga nutrients, vitamins ng kinain mo, anong kailangan mo? Diba? Yung esophagus, bituka, lahat na yan. Ngayon, nung kinain mo, basura na. Anong kailangan mo? Kailangan mo nang ilabas yan. Diba? Ibig sabihin, ganun po yung larawan ng body of Christ. Ano yung layunin mo? Magkaroon ng laman ng bituka mo. Kailangan mo ng paa, kailangan mo ng kamay, kailangan mo ng bibig. Pag hindi yan nag-function, ano yung kadalasan, di ba? Yung tinuturokan ng ano, tapos yung, di ba pagka may medically, may condition ng, di ba yung hindi na siya nakakakain, di ba parang tinutubuhan, ganyan. So, pag hindi na nag-function, ganun ho yung larawan ng pagkakaisa. Bagamat magkakaiba tayo ng bahagi, pero pag ginawa mo yung layunin mo, nagagawa natin yung layunin ng Panginoong Diyos. Kapag hindi mo nagawa yung layunin mo, then nagiging problema siya. Hindi tayo nagpo-function ng maayos. Interdependent ho tayo. Ibig sabihin ho, kailangan natin ng isa't isa. Kahit medyo mabigat ang dugo mo sa Kanya, kailangan ho natin ng isa't isa. Minsan lang naman, kailangan lang naman natin bigyan ng pagkakataon ng isa't isa na bumukas ang komunikasyon. Once na nakilala mo, ay, ang bait mo pala. Akala ko, mataray. Mga ganyan. Di ba, meron tayong kasama, hindi ko na babanggitin ng pangalan, yung natatakot sila lumapit sa kanya kasi feeling nila, yung personality niya. Hindi ko na, magbibigay ba ako ng clue? Wag na. Meron tayong kasama na marami sa kanila, natatakot sa kanya. Pero once na nakausap na nila, ay mabait pala, ayos pala siya kabiruan, nagbibiro pala. Kasi yung unang tingin mo sa kanya, parang hindi siya nagbibiro. Yung unang mong tingin sa kanya, parang tatarayan ka. Pero pag once na nakausap nila, masaya din pala, pwede ka palang mag-joke. Kasi feeling nila pag nag-joke, baka daw kurutin mga ganyan. So, kailangan lang natin buksan yung sarili natin. Bigyan ng oportunidad ang isa't isa. Kasi we are body of Christ. Magkaisa tayo, meron tayong iisang Diyos, meron tayong iisang Panginoon, at meron tayong iisang layunin. Be in the same mind, yun ang ibig sabihin ng harmony. Sabi pa po, paano pa ho natin maipaparamdam yung harmony sa body of Christ? Nagbigay ng aplikasyon dito sa verse 9. Basahin natin verse 9. 1, 2, 3, go! Yun, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Napakahalaga ho, para ho tayo magkaroon ng harmony, magkaroon ho ng pagmamahalan. Alam niyo po, no? Pwede naman ho tayong mamuhay ng pagmamahalan kahit po may mga bahagi ka ng sarili niya, personalidad niya na hindi mo gusto. Sa mga mag-asawa, alam nila to. Meron kang mga ayaw na ugali ng asawa mo, pero mahal mo pa rin. Tama? Sa mga magulang, meron kang mga ayaw na ugali sa anak, pero mahal mo pa rin. Ano yung ibig sabihin nun? Pwede ka palang magmahal kahit merong bahagi ng sarili niya na hindi mo gusto. Dito pumapasok yung acceptance. At paano mangyayari yon? Love. Diba, yung mga may crush dyan, paglapit mo sa crush mo, yung parang dati, na-experience ko ng grade 6, grade 5 pa lang ako, crush na crush ko kaso nga lang, medyo na-off ako, kasi basa kamay. Nagsayaw kami ng kotilyo, pasmado, napahirapan pa ako, kasi para lang makilala ko siya, sumali ako ng kotilyon. Ayan, sungit pala nung teacher namin, nagtuturo sa amin. Sungit, lagi kami napapagalitan. Pwede na yan. Importante, nahawakan ko yung kamay. Nung grade 6 po ako nito, elementary pa. So, pero ito yung punto ho natin dito, yung pagmamahal po, napakalakas na puwersa niya, nakapangyarihan, na babaliwalain mo yung kanyang weaknesses, yung mga ayaw mo sa kanya. Hindi naman in the sense na babaliwalain, yung ito-tolerate mo. Parang yung sinasabi ko sa 1 Peter, di ba? Love covers multitude of sin. Ibig sabihin, matututo kang magpatawad. Matututo kang magpasensya. At ito po yung isa sa mga susi upang magkaroon ho tayo ng harmonious relationship. May bahagi ka na ayaw sa kanya, pero sabihin mo,
alang-alang sa Panginoon, mamahalin ko siya, tatanggapin ko siya. Kailangan ho natin ang tanggapin ng isa't isa. Pakitapik nga yung katabi mo. Sabi mo, I love you in the love of the Lord. Oh, wala naman siguro dito. Baka katabi mo yung crush mo, no? Sabi mo lang, I love you. Wag ganon. Wag close door muna tayo. Okay. Sabi pa po, no? Sa verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Again, naulit na naman yung pagmamahalan. Kailangan ho talaga yung pagmamahalan ay naririyan. Napaka-imposible hong magkaroon ng pagkakaisa kapag wala hong pagmamahalan. Maaring magkaisa kayo ngayon, but in the long run, di ba sinabi nga, pag walang pag-ibig, sabi sa 1 Corinthians 13, para lang kayong banging gong. Maingay ka sa umpisa, ningas kugon ka, pero dahil walang pag-ibig, napagod ka na sa paglilingkod, napagod ka na makasama siya, bibitaw ka na. Napakahalaga po. Magmahalan tayo. Paano? Bilang magkakapatid. Kahit may crush ka sa kanya, sabi mo, Lord, kapatid ko to sa pananampalataya. Ha? Ay, mga kabataan. Ha? Tama daw. Amen daw. Okay. So, gusto ko pa ipakita sa inyo itong larawan na ito. So, di ko alam kung ano to eh. Kung alligator ba to or crocodile. Basta buhaya na lang. Ayan. Ha? Basta buhaya. Sa English kasi merong crocodile and alligator. Pero, ano yung kaya yung ginagawa ng buhaya? Ano yung nakikita yung nasa bibig niya? Ibon. Ano kaya kakainin niya kaya yan? Ito yung tinatawag mutualism, or mutual harmony. Kailangan nila ang isa't isa. Ano po yung larawan nito? Ito po yung, kung di ako nagkakamali, plover yata yung tawag sa kanya. O tinatawag ding dentist bird. Kasi wala akong kamay pang toothbrush yung buhaya eh. So bubukan niya yung bibig niya, may tagalinis na siya. Ngayon, sino yung nakikinabang? Parehas. Kasi may pagkain naman yung ibon. Alam niyo po, at least, ibig sabihin, ito na yung pinakamababa, 3,000 PSI bite force. Alam mo yung PSI, yung pressure. Yung sa gulong natin, usually 32 yung nilalagay natin, 33. Pag lumagpas ka na, mga 50, so puputok na yung gulong mo. So yung PSI, yung pressure, ganun yung kagat, para nagjojolak eh. Yung yung pinakamalakas na kagat yata, yung crocodile, yung Nile River crocodile. So yun yung umaabot ng 5,000 yun. So pero ito, napakamalumana, hindi niya sinasara. At ito po yung larawan. 'Di ba? Kahit malabuwaya minsan yung kasama mo, pag nagalit, 'di ba? Grabe naman tumagalit. Pero kailangan ho natin ng isa't isa. Makikinabang tayo sa pagkakaisa natin. I-surrender natin yung ego, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos. We live in harmony. Kasi tayo po ang nakikinabang pag tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa. And lastly, we need to live in harmony. Letter C. 1, 2, 3, go. Yan. Because we are God's people. Di ba sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 13, verse 34 and 35, sabi, a new commandment I give to you. Love one another. If you love one another, di ba, sabi doon, makikita ng iba na kayo yung mga disipulo ko pag tayo ay nagmamahalan. So pag nakikita sa atin ang pagkakaisan, napapatunayan nito na tayo po ay mga alagad ng Diyos. At sino po yung napaparangalan? Si Lord. Tatandaan mo natin, kung meron hong division sa church, sino ho ba ang nasisira? Ikaw ba? Ang pastor ba? Yung kasama mo ba? Si Lord po ang nasisira. Tatandaan natin, for example, kahit anong ginagawa natin, ba, nagmura ka sa klase nyo, alam na Kristiyano ka. Hindi naman yung church yung masisira eh. Ang pangalan ng Panginoong Hesus. At tayo bilang mga tao ng Diyos, we are God's people, we need to live in harmony. Babasahin ko muna dito, no? Yung sa Romans chapter 12, verse 1,
Ito po yung para tandaan na tayo po yung God's people. Ito po, kung magtataka ho tayo, no, babasahin ko muna. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ang larawan na ito ang karapat, sige, next. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito po yung larawan ng kung paano ho dapat sambahin ng ating Diyos. Bilang tayo, mga men and women of God, kailangan po nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. Paano? Sa paraang nakalulugod sa Kanya. We will offer our bodies as living sacrifices. At kung mapapansin po natin, ito lang po, dito sa Romans chapter 12, ito lang yung verse na about sa worship. Directly to Him. Pagdating mo sa verse 2, and sa lahat ng mga verses, lahat patungkol na sa atin, mga Kristiyano. Di ba, kung naalala nyo sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Yun yung verse 2. Tapos yung verse 3, verse 4, nabasa natin kanina, we are the body of Christ. Tapos sa mga susunod na talata, magkaisa kayo, magmahalan kayo. Anong connection ng worship? Kasi, if we want to worship God, sinasabi mo, you are worshiping God, you love God, you want to offer yourself to God, dapat to merong pagkakaisa. Napaka-opposite po na sinasabi natin, Lord, I worship you, pero galit ka sa kasama mo. Niloloko natin yung sarili natin. Pwede nyo pong i-check. Yan lang yung nag-iisang talata dyan sa chapter 12. About the worship. Pero yung mga susunod na talata, about our unity. About kung paano tayo ay body of Christ. We cannot say, I worship you, I love you, Lord God. Pero hindi ka natututong magpatawad. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord Jesus Christ, kung ikaw meron kakagalit, bago ka lumapit sa Panginoong Diyos, ano sabi niya? Kausapin mo muna yung taong yun. Matuto ka magpatawad, makipag-ayos. We need to live in harmony because we are God's people. Sabi sa Psalms 133 verses 1-3, basahin natin, kanta to ito eh. Kakantahin to natin mamaya sa closing. Okay, 1, 2, 3, go! Yan, how good and pleasant it is. Napakabuti at napakasaya, napakasarap. Pag yung mga tao ng Diyos ay namumuhay na sama-sama ng may pagkakaisa. Natutuwa ho ang Panginoong Diyos. Una ho, it is good and pleasant in the sight of God. Natutuwa po, nasisiyahan ng Panginoong Diyos pag nakikita niya yung kanyang mga lingkod ay nagkakaisa. Siyempre, pleasant din sa atin to. Kasi wala kang bitterness eh. Yung walang kabigatan yung loob mo, napupunta ka ng church. Kasi natuto kang magpatawad. Natuto tayong mag-adjust. Mag-humble down. Ibaba yung pride and ego natin. Sabi ho dito sa verse 2, no? It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. Ano po, ilarawan ho ito ng anointing sa headship. Yung pagpapasakop. Tapos sabi ko sa verse 3, it is as if the dew of Hermon were falling on the Mount Zion, for the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Nice ko mag-focus dito. The Lord bestows His blessing. Ano yung context? Sabi sa verse 1, how good and pleasant it is for God's people to live together in unity. Pag tayo ho ay nagkakaisa, ibubuhos po ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. Pero kung tayo po ay ayaw nating makisama, ayaw nating makipagkaisa, ibabawin pa rin natin yung ating pain, yung bitterness, yung unforgiving heart, ang pagpapala, nagiging cause ho tayo para ipigilan ng Panginoong Diyos. Ito po yung kanyang salita. If we want this church to be blessed by God, let us learn to forgive. Let us learn to live harmoniously with one another. At kung gayon, pag ginawa natin, ibubuhos po ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. Ang tanong ngayon, how can we live in harmony? Paano tayo mamumuhay? Ito na po yung aplikasyon. We can live in harmony. Paano po? Letter A. 1, 2, 3, go. Yan, dito naman po titignan natin yung kasagutan sa Colossians chapter 3. Sabi sa verse 14, and above all this, put on love,
which binds everything together in perfect harmony. Sa lahat ng ito, paibabawin natin ang pag-ibig. Ito lagi ho naririnig natin kay Pastora Del, diba? Yung love above the law. Yung consideration muna, yung paibabawin muna natin yung pag-ibig. Ngayon, ang tanong ho, bakit kailangan natin paibabawin ng pag-ibig? At paano maipapakita na nangingibabaw talaga yung pag-ibig? Madali lang kasing sabihin na minamahal kita sa Panginoon. Pero paano natin mai-apply? Balikan natin yung mga naunang talata. Sabi ko sa verse 12, put on as God's chosen ones, holy and beloved, ito, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Kapag ikaw po ay paiibabawin mo ang pagmamahal, ikaw ay nagiging compassionate, ikaw ay nagiging mabait, ikaw ay natututong mag-humble down. Pag ikaw ay nahihirapang mag-humble down, nahihirapang magpatawad, mahihirapang makisama, lapit sa Panginoon. Lumapit ka, magbasa ng kanyang salita. Manalangin tayo sa Kanya. Lord, nahihirapan po ako. Tulungan po ninyo ako na magmahal unconditionally. Tulungan po ninyo ako magpatawad. Reality, mahirap po talagang gawin yon. Kaya nga kailangan natin. Dito maalala ko yun, na-share din ni Pastora Del before. Meron siya pinagpipray na gusto niyang magbago. Ilang taon niya nang pinagpipray na magbago. Hindi pa rin nagbabago. Kaduluduluan, ano yung naging panalangin niya? Lord, tulungan niyo po ako magmahal. Tulungan niyo po akong magbago. Yun na, na-realize niya. Diba? Lahat tayo gusto nating magbago yung tao, yung mankind. Pero hindi natin nare-realize na dapat unang-unang baguhin natin yung sarili. Diba? Ay, kailangan natin ng mga taong katulad niya. Yung mababait sa tao, mababait sa hayop, yung nag-aalaga sa kalikasan. Pero ikaw, ini-exclude mo yung sarili mo. Inaalis mo yung sarili mo doon sa responsibilidad na yon. So, kailangan isama natin yung sarili natin. Kapag meron tayong ibabawin natin ang pag-ibig, itong mga to ay lalabas sa buhay natin. Sabi pa po sa verse 13, bearing with one another. Magtutulungan tayo na pasanin yung buhatin, yung pasanin ng isa't isa. If one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Again, lumitaw ang pagpapatawad. Sapagkat susi talaga, para tayo magkaroon ng harmony, matuto tayong magpatawad. Sinasabi lang po dito ni Pablo, darating sa punto ng buhay natin, meron tayong magiging kaatraso, hindi kasundo, pero wag na nating patatagalin yun. Pag-usapan na natin para hindi na po lumawak pa yung damage. Di ba parang ano yan yung parang sunog, di ba sa LA? Nagsimula lang sa maliit, ngayon lumawak na lumawak. At kung maaalala natin sa James, kinumpara yung bibig, yung masamang bibig sa wildfire. Lalalawak na lang. Magsimula sa maliit, di ba? Yung kwento ka ng kwento. Imbis na isabihin mo directly doon sa taong concern, ikikwento mo sa iba. Tapos yung pinagkwento mo, ikikwento na naman sa iba. Para na siyang wildfire. Totoo lang ko, kasalanan po yun. Di ba? Kasalanan po yun. We are creating division. We are creating wildfire within the church. Sana hindi masumpungan sa atin yan. Ngayon, we can live in harmony. Letter B. 1, 2, 3, go. Let the peace of Christ rule in our hearts. Sabi sa verse 15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Kanina, love. Sumunod ngayon naman, peace. Kailangan mangibabaw naman yung kapayapaan. Again, yung pakikipagbati. Yung pakikipagkaisa. Harmony. Kailangan natin paibabawin ito. Tatandaan natin, si Lord Jesus Christ, naparito po siya para magkaroon po ng kapayapaan between God and men. Between God and mankind. Sinabi ko sa Romans chapter 5, verse 1,
We have peace with God because of the Lord Jesus Christ, because tayo nanampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 10 sa Romans chapter 5 pa rin, tayo mga kaaway ng Diyos. Pero dahil kay Jesus, tayo ay naging mga kaibigan ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Kanya. At napakalungkot ho na malaman na meron tayong peace with God, pero wala tayong peace with each other. Diba? Nagkakaroon tayo ng civil war. Napakalungkot po nun. Diba? Alam niyo po ba yung civil war? Yung, pag sinabi yung civil war, gera po sa loob ng isang bansa na kayo-kayong magkakalahi ang naglalaban-laban. Sa Israel nangyari ito, kaya nagkaroon ng Southern Kingdom tsaka Northern Kingdom kasi nagkaaway sila eh. Diba, kung magtataka kayo, bakit merong South Korea and North Korea? Nagkaroon sila ng civil war before. Pareho naman silang Koreans. So ang usapin na lang, yung geographical position. Yung isa nasa north, yung isa nasa south, pero pareho silang Koreans. Yun yung civil war. At nakakalungkot po, kung Christians versus Christians, nagkakagera. Hindi ho nangingibabaw ang kapayapaan. Again, ang sinasabi ho sa atin ng salita ng Panginoong Diyos, we need to live in harmony. We live together in harmony. And letter C. 1, 2, 3, go. Ang salita ho ng ating Panginoong Jesucristo, saan natin matatagpuan sa salita ng Diyos sa Biblia? Kailangan ho, itanim natin. Sabi alam mo yung ibig sabihin ng dwell? Tumira, manahan. Let the word of Christ dwell in you richly. Yung salita ni Kristo kailangan manahan sa puso natin. Sabi ho sa Tagalog, sa English, richly. Pagyayamanin natin, pagbubungahin natin. Yung parang sinasabi natin sa tema natin ngayong taon, deeply rooted. Teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Diba? Pag tayo nangingibabaw, yung nakatanim talaga, nakabaon, yung salita ng Panginoong Diyos sa atin, yung salita ng Diyos, yung nasa Biblia, lalabas at lalabas yun sa puso natin. At makakatulong po yung magpapaturo tayo. Matin tayo ng discipleship lessons natin, Bible study natin, mag-devotion tayo. Siyempre, admonishing one another. Hindi ho pwedeng Kristiyano ka pero mag-isa ka lang, wala kang kaibigan. Kailangan matuto tayong kapwa-tao, makisama sa kapwa Kristiyano, alang-alang ho sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ho sa verse 17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Malinaw na malinaw ho, yung minsan yung pag-aaway ay naririyan, nagkakaroon talaga. Pero ang sabi ho, God's Word, source of harmony. Kung tayo nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, ano yung unang-unang gagawin natin? Balik tayo sa salita ng Panginoong Diyos. And lastly, para ho sa ating illustration, hindi na tayo naghanap ng iba pang kwento sapagkat ito'y napakaganda po nitong kwento. Sa Matthew chapter 10, actually nagsimula yan sa verses 2 hanggang 4. Ito po yung sino kaya itong mga to? Nakikita nyo sa screen. Yung mga apostol ni Jesus. At meron ho dyan naka-highlight. Sino po yung naka-highlight? Yan. Mateo, yung tinatawag tax collector or publican, tinatawag din na publican. At si isa naman, si Simon the Zealot or Makabayan. Bakit to big deal yan? Kung ikaw, bubuo ka ng grupo, tatawag ka ba, magre-recruit ka ba na alam mo, mortal na magkaaway yung dalawa? Alam po ninyo, si Mateo and Simon the Zealot, natural enemies po sila. Alam niyo po ba yan? Magkaaway yan. At nakapagtataka, bakit ito yung pinili ni Lord Jesus Christ? Meron kang purpose. Ano yung purpose nyo? Sa loob ng tatlong taon, maipangaral ang mensahe ng Diyos. Tapos kukuha ka ng 12, yung isa, alam mo na
na magtatraidor sa'yo, tapos yung dalawa magkaaway pa, natural enemies. Unang-una ho, si Mateo. Sige, meron ba tayo next slide dyan? Yan. Si Matthew, o tinatawag din na publican. Kung maaalala ninyo, di ba, nung nakikain si Lord Jesus Christ sa bahay ng tax collector, si Mateo, dumating yung mga Pariseo. Kung talaga ito galing sa Diyos, bakit kaya nakikikain siya sa bahay nito? Nakikisama siya. Kasi ang mga publican itinuturing na traidor nung panahon nila. Para maging tax collector ka, yung allegiance mo, yung katapatan mo, kailangan mong sumumpa na ikaw ay tapat sa Caesar, na ikaw ay tapat sa Roman government. Di ba, kung maalala natin, kung mahilig ko kayo sa Philippine history, nung panahon ng World War II, di ba, yung sinakop tayo ng Japan, ano ang tawag sa mga kumakampi sa Japan? Makapili. Di ba galit na galit sila? Galit na galit nga sila kay sino ba yun? Yung naging president, puppet government, Jose P. Laurel, galit na galit sila. Yung ibang mga Pilipino, feeling nila, tinraidor sila. Pero mahirap po i-judge kasi may kailangan Kailangan nung panahon na yon na pressure siya. Pero ganun ho yung situation. Ang turing sa'yo, traidor ka kasi yung katapatan mo nasa Roman government, nasa Caesar. Ngayon, ano naman yung privilege? Ang publican, ang tawag ko sa kanila, tax farmer. Isa pang yung literal na translation. Ngayon, ano yung benefits nito? Parang BIR, sabi nila. Ewan ko lang sabi nila, may mga extra daw yung mga under the table. So sila po, marami hong galit sa kanila. Bukod yung allegiance nila ay nasa Romans, binibigyan sila ng pagkakataon. Okay, dagdagan mo yan. Kung naalala nyo, di ba, yung si Zacchaeus, nung siya ay nagsisi na, di ba? Yung sabi niya, ibabalik ko yung mga kinurakot ko. 4 times, according dun sa Old Testament. 4 times, ibabalik mo yung mga ninakaw mo. Nung panahon pala na yan, nung pagkukuha ng tax, kalakaran na rin, nadagdagan. Dagdagan. May mga porsyento sila. Kung 10% lang, yung tax mo, gagawin nila siguro mga 15%, 20%, malalaki. Kaya marami yung galit sa kanila. Ngayon, sino naman yung Simon the Zealot? Alam niyo na, sa Tagalog, makabayan. Makabayan ang tawag sa kanila. Sila naman yung mga tao, o yung mga grupo ng tao na galit sa Roman government. Na sila naman yung galit na ayaw magpasakop. Alam niyo po, no, sino po yung pinampalit kay di ba nung ipapako si Lord Jesus Christ? Di ba sabi papipiliin? Sino po yung si Barrabas? Ito wala hong concrete evidence, pero sa mga clue, malinaw na ipinapakita, di ba, na mamamatay tao, rebelde. May mga nagsasabi na si Barrabas ay isa siyang si Zealot. Ibig sabihin siyang makabayan, pinuno ng mga rebelde na lumalaban against the Roman government. So ngayon, at kadalasan ho ng mga napapako, majority ng napapako sa krus, yung mga zealots, kasi mga rebelde sila. Nung AD 70, sila yung dahilan bakit nasira completely yung templo ng Israel. Sila yung nakikipaglaban against the government ng Romans. Ngayon, back to the topic, naalaman na natin yung background, pagsasamahin mo yung publican na ang allegiance niya ay nasa Romans at ang zealot, ang allegiance niya ay nasa bansang Israel. Ang goal nila, lumaya sila laban sa pananakop ng mga Roman government, Roman empires. Parang nung panahon to nila, Andres Bonifacio, di ba, bumuo sila ng KKK. Ang layunin nila, lumaya tayo sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Ngayon, pagsasamahin mo tong dalawang mortal enemies, ano kaya ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus? Yes. Kahit ano man po yung background natin, ano man yung pagkakaiba natin, malinaw ho na isinasabi ng ating Panginoong Hesus, we need to live in harmony with one another. Kailangan ho nating magkaisa. Isang tabi mo muna yung layunin mo, ang layunin ng zealots, makalaya kami sa Roman government. Ang layunin ng tax collector,
Bukod sa siya ay makakuha ng mga tax, galing doon sa mga tax na yun, makakuha pa siya ng maraming pera. I-surrender mo muna kasi meron silang iisang layunin. Ang layunin to expand the kingdom of God. Tayong lahat ay may layunin na expand po, ipangaral ang salita ng Panginoong Diyos. At kung tayo ay hindi nagkakaisa, winawasak natin to na tayo ay nagiging instrumento para hindi matupad ang kalooban ng Panginoong Diyos. We need to live in harmony with one another. Whether ikaw ay publican or zealots or anuman yung background natin, we need to surrender our egos. We need to surrender yung mga selfish desires natin alang-alang po sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Because of that, I invite everyone na tumayo. Ang hamon po sa atin, let us live harmoniously. Sapagkat ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Kung meron naman ho sa atin dito na may bitterness pa rin na nararamdaman, kung meron man ho sa atin dito, may kasamaan pa rin ng loob, hindi ho natin maiiwasan yan. Sinabi ho ni Lord Jesus Christ, offense will come. Mangyayari ng mga bagay na masasaktan ka. May mga mangyayari talaga na matitisod ka. Pero anong sabi niya? Huwag natin hayaan yung offense ay mangibabaw sa atin. Malinaw sa mensahe ng Panginoong Hesus, sa pagpili pa lamang niya ng kanyang mga apostol, pinagsama niya ang dalawang mortal enemies. Pero pinag-isa niya sa pamamagitan ng isang layunin. Merong iisang Panginoon, meron tayong iisang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Merong layunin na ibinigay sa atin at yun ang mangibabaw dapat sa atin. Nakakalungkot po, before the dating election, nagkawatak-watak ang church. Merong makaleni, merong makabongbong, merong makaduterte. Nag-away-away ang church. Nakakalimutan natin, we have one purpose. Nakakalungkot yan. Ano man po yung pagkakaiba natin sa politika, yung mga napipili natin, huwag nating ahayaan na yan yung magiging dahilan para ma-divide ang body of Christ. Hindi hinayaan ng mga apostol ni Jesus yun. Mortal enemies. Pinagkaisa niya. They live harmoniously. Paano kaya, no? Nung pinadala ni Lord Jesus Christ, yung mga disipulo, I just can't imagine, paano kaya yung tagdadalawa sila, tapos sila nagpartner? Pwede. Hindi sinabi. Pero paano kaya? Mag-aaway ba sila? Meron ba silang karapatan? Panginoong Hesus, wag mo naman ako i-partner kay traidor na itong si Mateo. May angal ba sila? Hindi. Kasi meron silang iisang layunin to expand the kingdom of God, to give glory to God. Ang message po sa atin, we need to live in harmony. Lord Jesus, tulungan po ninyo kami na mamuhay sa iyong kalooban. Sa iyong kalooban na kami ay magkaisa, Panginoong Diyos. Worship you, Lord God. Tulungan po ninyo kami. In Jesus' name we pray. Amen.